Malakas at katakot-takot na mga pagsabog ang tumama sa Iran nitong Sabado, February 28, 2026. Buto. Boom! Bunsod ito ng airstrikes mula sa sanib puwersang pag-atake ng United States at Israel sa Iran. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, umabot na sa mahigit 500 ang bilang ng mga nasawi. Paano humantong ang sigolot na ito sa isang marahas na gera? Ano ang kahinatnan ng mga Pilipinong naipit sa kaguluhang ito? Dalawang araw bago ang gera, nanindigan si Iran President Masoud Pezeshkian na wala silang minasakir at itinanggi ang pagkakaroon ng nuclear weapons. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their Navy. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Matapos sa mga pahayag ng mga leader ng Iran at US, naging klaro ang isa sa mga mitya ng digmaan. Ito ay ang nuclear weapon. My administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Sa unang pag-atake ng Estados Unidos at Israel, namatay ang Iran Supreme Leader na si Ali Khamenei. May tuturing naman na pinakamalaking casualty ang pagkamatay ng 165 na bata sa isang all-girls school sa Minab, Iran, kung saan naging target ito ng pambobomba. Agad naman gumanti ang Iran at pinaulanan ng missiles at drones ng Israel, pati na rin ang ilang US military bases sa Middle East. Dahil sa patuloy na gulo, napilitan ng ilang bansa na isarado ang kanilang airspace at ilikas ang kanilang mga residente sa mas ligtas na lugar. Sa kasamaang palad, isang Filipino caregiver sa Israel ang kumpirmadong patay nitong linggo, March 1, 2026. Namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Ano nga ba ang epekto ng gerang ito sa ating bansa? Sa kasalukuyan, mayroong 1 milyong overseas Filipino workers sa Middle East ang naiipit sa kaguluhan sa rehiyon. We are hoping that that will be the last of it. But of course, we are continuing to monitor yung ating mga embassy. Lahat ng mga attaches natin ay patuloy na umiikot at kinokontak yung ating mga Filipino workers sa iba't ibang lugar. Yung mga sinasabi nating hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. Meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan. Ngunit yung mga rutang yan
ay sumara na. Dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. Patuloy namin minomonitor. We are in constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Unang-una, meron na tayong mga request for repatriation. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong OFWs. Kabilang narito ang iba't ibang repatriation efforts. As of early this morning, 10 gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema. Walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Isa ring epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East ang malaking taas presyo ng petrolyo na maaaring magdulot ng pagtaas din ng presyo ng bilihin. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the workers, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And there has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner para hindi naman biglang tataas ang presyo ng petroleum products ng langis. It all depends on how long this lasts. Apektado rin ang remittances ng mga OFW sa Middle East para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. What will be the effect on the remittances? Karamihan ng remittances natin ay talaga diyang galing. Yan ang pinakamalaking working group natin. It's a bit of a mixed bag in the sense that right now, most of these places, I would estimate, more or less 80 to 85%, sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. The other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. We will just have to watch that very, very closely. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. We don't know where that balance is going to end as of now. Dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito. Nasa ika-4 na araw na nanigmaan ang Amerika at Israel laban sa Iran. Patuloy pa rin ang pagpapalitan ng mga missile sa Middle East na siyang nagdudulot ng takot at pangamba sa maaari pang kahinatnan nito. Isa sa pinakahuling insidente kaugnay ng gera ay ang isang drone strike sa US Consulate sa Dubai ngayong araw, March 4, 2026. At ang pagpapasabog ng US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Martes, March 3, 2026. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nakaisa rin si Pangulong Marcos sa panawagan na itigil na ang sigalot para sa kaligtasan ng lahat.
Nakaplano tayo paano natin tulungan ang ating mga kababayan na nasa abroad, lalo na sa mga Gulf countries, paano sila maging ligtas, maging safe, paano sila mailabas kapag may pagkakataon na, at kung ano yung epekto dito sa ekonomiya natin, at kung alin ng mga sektor ang tatamaan, at kung anong maaring gawin ng pamahalaan para tulungan sila na hindi masyadong maramdaman itong mga pagbabago sa presyo ng langis at sa pag-adjust ng presyo ng langis up or down. Of course, we want the fighting to stop, but it's not Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We have expressed support for the countries that have come under attack, and we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible. And we are asking, of course, for their continued assistance for the safety of our people. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible.